Alright, hey, what's up guys? Welcome back to another vlog. So for today's vlog, makikita nyo naman sa thumbnail natin kung saan tayo pupunta. Pupunta tayo sa Kawasaki showroom sa Libis. At before we start, ang galing nito ah. Ang galing! Umiikot kahit nakatigil. At before we start this vlog, I just want to share you again guys this verse in 1 Samuel 2 chapter 30. Continue being a good person because God sees you. Ang ganda, no? Maiksing verse lang siya pero makikita mong powerful talaga. Una ka na. Kalayaan tayo papasok. Sige. Doon ako pinapadano sa maps ay. Sige tol, una ka. Ayan, nahintayin na natin si Kuya Arden. So yung mga sinabi ko pala hindi nag-record. So ayun nga, based dun sa verse na shinare ko sa inyo is hindi ibig sabihin na continue being a good person is yung gumagawa ka lang ng mabuti, na tumutulong ka sa pamilya, tumutulong ka sa may hirap, katulad ng halimbawa for example yung sa kalsada, di ba may mga naglilimos, yun, although kasama na rin yun, pero the most important na being a good person is yung to read the Bible, share word of Jesus, share a gospel, especially sa family natin, friends, or kung sino man mga nakakasama natin. Katulad ng sinasabi sa Victory Church, ang motto dun ay honor God and make disciples. So ganun ang gagawin natin. Kasi kahit sobrang daming tao sa mundo, God sees us. Nakikita niya tayo. Lahat ng ating mga ginagawa, makasala, mga mabubuti, masasama, or kahit ano pa. So yun lang. God bless you all guys. Ayan, pupunta muna tayo ng Anytime Fitness sa Anonas before tayo pumunta ng Kawasaki showroom sa Libis. Kasi nagpapasama si Kuya Arden papunta dun sa Anonas sa Anytime Fitness. Kasi magkakaroon tayo ng fitness journey vlog. Another vlog. Alright, tapos na kami sa Anytime Fitness. So punta na kami ng Kawasaki Libis. Close na siya ng 5 PM. Sana umabot tayo. Makakarating tayo doon ng 4:56 PM. Okay, malapit na tayo sa Kawasaki Libis. 3 minutes na lang, nandun na tayo. So nasa likuran natin si Kuya Arden. Gamit niya yung kanyang Sniper 150. Kukumbinsihin natin siyang kumuha ng bago niyang motor. Kukumbinsihin na dapat siya ay mag 6R na or CB650. Alam mo, ang dami namin pambili, no? Ano lang, window shopping. Pakita rin namin sa inyo yung mga bagong model doon, bagong mga motor, price, specs. Let's go. Iwan pa rin natin yung helmet doon, so gamitin na lang natin yung phone. And guys, dito na kami sa Kawasaki Libis. So ang dami ditong Ninja 500 saka ZX6R. Dito pa lang tayo sa labas. Ayan o. Meron silang 5 ZX6R. Ito lang ang gusto mo dyan. Ito lagi. Ito, Ninja 500 standard. Ayan o. Kasi pagka SE ata, keyless na. Ayun nasa labas. May mga pangalan na yan. Ito na lang sir, talaga yung mabilis sa akin. Lahat ng 6R na nasa labas. So yes po.
Dati kasi sir, binibilangan niya. Eh, ngayon sir, yung iba, Dami na, mga no? second hand na yung kinukuha. Oo. Ano yun? September ko nakuha. Punta pa ako na Kawasaki. Oo. Ngayon, nagpaplano ako. Sir naman sir. Tingin lang, tingin lang. Tingin lang muna. 6R. Magkano SRP nitong 6R, sir? 707 po sir. 707. Tapos yung features yan, sir? Bali sir, yung difference niya lang sa 4R kasi si 4R, RR po siya. Oo. Kaya siya may quick shift auto blip. Oo. Si 6R po kasi sir, ano lang siya, race ready lang po, kaya wala siyang auto blip. Walang auto flip. Opo, may quick shift siya pero yung downshift niya sir. Wala, no? Opo. And then difference po, si 4R, si 10R, sila po yung mga naka-ride by wire. Oo. Ito kasi sir, cable type siya. Cable type pa rin. Opo. Ang difference naman po ni 6R na 23 model, kasi yun yung last na naka-analog pa sir, kasi 24 nag-TFT na eh. Oo. Ayun sir, ang difference lang naman po na bago yung itsura, Mm. naging ano sir, parang naging 10R, no? Oo, aggressive. Tapos sir, naka-TFT panel display na po. Mm. Yung horsepower naman po yun sir, nasa 124 pa. Yung luma, 127, di ba? 126. 126. 126.8. So, Oo. consider as 127 na sir. Oo. Ganda. Paglabas, palit agad nito. Pero hindi naman na nawawala. I mean, hindi na void. Sa void sa warranty sir, kasi hindi naman po pag sinabi namin natanggal, nagpalit kayo ng file, consider sa void na yung warranty. Oo. So, depende yung sir sa affected part. Mm. So, hindi kasi sir, pag sinabi ay, nagpapalit na, wala na yung warranty. Hindi sir, yun po is considered as evaluation po. Okay. So, ikala naman po yung sa evaluation po. Mm. Tulad nito, nagkaroon kami ng issue regarding sa sa leak. sir. Yung leak, Opo, di ba? na-void yung warranty sir. Hindi naman. Oo, yun sir. Kasi yun nga po, kung alin po yung affected part, so i-consider evaluation po. Okay. Hindi naman po hahatulan agad na lang ako sa akin. Mm. Void talaga sir. Pero yung karamihan kasi na kagrupo sa 4R, hindi pasok sa warranty yung leak sa head gasket. May mga ano po yun talaga sir. Depende sa kasa rin. May si Team Basan po, round 6. Ano yung second hand yun ang bili yun? Oo. Depende 4R. kasi minsan sir, ang ginagawa na lang po namin nasa dealer. Mm. Kasi yun nga po, may mga case na gano'n na yung iba nababoid pagdating sa kasa. Mm. Yung iba, nawawarranty. Ang ginagawa na lang din po namin sir, pinapadirect na lang din po namin. Alabang. Kaya naman. Kasi Oo. sila din naman po yun nagpa-final decision. Mm. Kasi nagpa-warranty ako dun head gasket ko. So, 1 to 2 months bago dumating yung gasket. Yes po. Kaso, hindi nila binibigay sa akin. Kasi nung una, first PMS, pinahigpitan ko na yung mga bolt Yes po. sa head cover. Ang nangyari, naghintay ako nung gasket 1 to 2 months. Nung dumating, sinabi ko sa kanila, kung pwede ko bang i-keep muna yung gasket. Opo. Para in case lang na magkaroon ulit ng leak, papalitan ko na. Okay po. Tapos, ayaw nilang ibigay, bawal daw. Ganun ba yun? Nagawa lang namin, ini-evaluate lang. Oo, Tapos evaluate. report lang din. Hindi rin po kami nagpa-final. Okay. Sige, sir. Sila din po sa mga 4R. 4 na 4R meron dito. Itong Ninja 500, sir, anong specs nito? specs po niya sir, naka-assist and sleeper clutch, naka-eco riding system po or yung economical, and then ergo-fitted. So pag sinabi kasing ergo-fitted, yun nga po, friendly kasi magaan, adjustable yung upuan sir, yun nga lang, yung mga adjustable na pang ergo-fit sir, ino-order pa. Okay. So hindi kasi pag sinabing ergo-fitted, nababagay talaga sa inyo sir, hindi yung package na kasama sa Kailangan pang orderin. Opo. Okay. Magkano price ito, sir? Ito po sir is 379,000. Ito ba yung SE? Tama ba? Yes po sir. Ang difference niya sir sa standard cash, wala na kami sa standard. Ay, standard yung nasa labas. Ayun po sir. Oo. Bali ang difference niya po sir is meron na siyang accessories. Like Nakasama. slider, ito. naka-smoke windshield na po. Compared dun sa standard. Tapos meron na din pong radiator guard. Okay.
Nakasama na din po, and then meron po yung kasamang cowling set. Ayun din dito, no? Opo. Tapos keyless na. Opo, keyless na din po sir, and then TFT. TFT, oo. Yung sa... Yung sa labas luma po sir is basic na yun. Sa inyo sir, magkano yung cowling nito? 4R. Kasi walang kasama, di ba? Wala po sir. Pero parang magkasukat naman sila sir ng... Same lang. Parang sir. Kasi, ay ba pala yung sa 6R. No? Iba yung sa 6R. Hindi ba sir? Tas ito pa. Versus 1,000. Ito sir, magkano to? Versus 1,000. Yan naman po sir is nasa 959,000. Para ka nag 10R din, no? Kaso yung bagong presyo sir ng 10R ngayon is 1 million. Sakto na. 1,019,000. Diba last time 998? 999. 0.9. Okay. Almost 1 MB. 200 pesos na lang po sir, 1 million. Oo. Tapos yung panel niya parang pang H2, no? Yes po. TFT with sir? Tachometer. Tama ba? Tachometer yung tawag dito. Versus 1,000. Ito may 650, sir. Yes po. Bagong model to, sir? Yes po, 25 model na po. 509 SRP. 509. Yes po. Yung old model, 499, di ba? 499 po sir. So, colorway lang naman din po sir. Anong size ng gulong nito? 180? 160? Same lang din ang ano. Same lang po ng 650. Oo, tsaka 4R. Yes po. Sa 4R, sir, maximum tire, anong pwede? Dito kasi sir, advice din po ng mekaniko sir, nag-add lang ng 10 10. lang. 160, 170, okay na yun. Oo, kaso mahirap maghanap ng 170, no? Kasi pagka win ng 80 nyo na yan sir, possible. Donut sasagad na. na yun sa tire hugger sir. Oo. Tsaka donut na rin, sir, no? Opo. Okay siya, stable. Pagdating ko nga nito, so yun, mabigat naman. Oo. Hindi ko pala natin ito nakatry upuan. Ninja 500. Ang gaan niya. Ang gaan. Ito yung point of view natin sa Ninja 500. So, keyless na siya. Yung susi niya. Tapos push nyo lang ulit yan. Parang sa mga scooter lang din na bago. Tapos iba na yung kanyang hazard. Yung hazard kasi ng 4R nandito. Ayan. So ito, updated na siya. Updated price na, sir. Yes. Pati yung mga wala pa dito sir sa showroom, nandiyan na rin. Okay, sir. 1,000S. Yung 117. Yung sir, kasi hindi pa ako siyempre bago pa yung unit ko. Sa mga brake pad, magkano sa 4R? Unahan, hulihan. Depende. Tingnan ko sir, para may idea kayo. Sige, sir. Kasi yung mga kagrupo nagtatanong din. Okay po. Sige na, yung mga brake pad na front at saka Rear, sir. Oo. Try natin yung 6R po. Manifest me. Mas matanggal siya ng sa 4R. Sir, yung sa'yo yung ERP ngayon sir, ano po? Ano, sir? 2024 model. 2025, sir. Ganito. Ay, ganyan ang model sir. Sige nga, ayoko. Pang. Fa. Mas mataas din yung niya, footrest. Layo lang ako. Sige, tol. To, kita to sa buong shot. Basta tumba, no? Sorry.
Satisfied customer. Satisfied customer. Dalawa agad to tol. Tig-isa tayo. Eliminator. Eliminator. Ilang cc yan tol? 500? Yan daw yung kukunin ni Kuya Arden. Eliminator. Itong gusto ko sa Kawasaki. Pwede pa ata maglabas ngayon tol eh, ng unit. Ito yung Versys 1000 2023 model daw. So check na lang natin yung price mamaya. Input na rin natin. So ito yung ating point of view sa 4R, I mean sa 6R na 2025 model. Sir, yung ano po, yung sa unahan sir, nasa 6'4". 6'4". Pair na yun sir, left and right. Hindi, left and right din sir, 3'2 kasi sir ang ano sa Okay. 3'2", bali dalawa, nasa 6'4". Ganun sir. Tapos sa likod sir, sa likuran sir, nasa 2'5". 2.5. Okay na rin pala. Ganda. So yan, next time magkakaroon tayong 6R. Manifesting. 6R QT. Ganda ano? Tol, may 4R na. Hindi ko gusto Versys to. Versys. Ito kasi pang truck talaga eh. 4R sa race, ano, ready for ano rin ito, diba? Race ready na rin. Yes. Race ready kaya. RR. Ito, race ready na rin. Race spec po. Yan po ang dito. So, mas powerful talaga 6R sir, no? Nasaan na ba yung ano? Ay, ito pala. Yung contact personnel naman po. So. Si Elmer sir. Elmer, sir? Yes po. Elmer Casano. Ayan, Elmer Casano nga ba? Okay, sir. Sir, thank you. Thank you, sir. Name niyo po sir? Kiel po, Kiel. Elmer po sir. Apo. Okay, Oo nga, sir. Wala naman pong problema yun sir. Soon. Kuha ko yan. Soon. Pag nagsawa na kay 4R. Gulado mo siya kasi pag-uwi galing Tulak po sir yan. Pag-uwi galing Dubai. Dalawa na? Pag ano sir, mga nakakawasaki naman, kayo sir nakakawasaki. Ako wala pa. Kasi may parating kaming Event? Apo. This coming March 16. March 16 na. Basta Kawasaki. Kawasaki. Ano ba yun? Sunday, no? Kung Opo. Dito rin yun. Pag nakapalo kayo sir sa Kawasaki Cryptic po. Nakapalo naman ako. Magsabi lang po kayo kung Sige, sir. available po. May Dito ba yung ano, event, sir? Yes po. Dito lang din minsan ginagawa. Minsan tambay. Dito sir. Dito din. Bike night. Ganun sir. Sige, sir. Sama ko rin yung mga grupo ko naka 6R tsaka 4R. Invite ko sir, basta sila. Kawasaki owner po. May ano, di ba? May price list ka naman na. Pa-picture ako. Sige, tol. Sige, sir. Thank you sir. Thank you po, thank you, thank you. sir. Thank you po. Ganda, ang dami. Alright, let's go. Ano tol? Eliminator? Okay, tapos na kami maningin sa Kawasaki Leisure Bike dito sa Libis. Thank you kay Sir Elmer na nag-assist sa atin para sa mga presyo and mga specs ng mga unit. At na-invite din tayo sa darating na March 16. Magkakaroon sila ng event dun mismo sa Kawasaki Libis. Ano, dun tayo? Sa tingin mo? Doon na lang? Oo. Tara. Yan, mag-ano na lang kami. Magpapares dito. So yan, pupunta tayo sa event ng Kawasaki Libis. Mga Kawasaki owners. Pupunta tayo doon para makita natin at ma-meet natin yung ibang
Kawasaki owner. Magkaroon tayo ng bagong kaibigan. Alright. Dito ko na rin tatapusin ang aking vlog. Thank you for watching, guys. Always ride safe and put God first. See you on my next vlog. Peace out. Tol, let's go.